Magandang araw mga angels! Tunghayan natin ang ikalimang kabanata ng kwento ni Doc Lee at Ma'am Jazz. Napagitnaan nila si Sam sa loob ng Ferris wheel. Unti-unting umaangat ito. Nakita ni Lee ang mukha ni Jazz. Nakapikit ito at putlang-putla at mahigpit ang pagkakahawak ng isang kamay sa guard bar. Hinawakan niya ang isang kamay nitong nanlalamig at inakbayan niya kaya parang yakap nilang dalawa ang nasa gitnang si Sam. Naramdaman ni Jazz ang kamay ni Lee sa kanyang balikat at isa pa sa isa niyang kamay. Hindi siya makapag-react dahil lundang siya sa nerbiyos. Naramdaman niya ang mainit na hininga ng lalaki sa kanyang tainga. "Relax, I'm here," sabi nito at pinisil pa ang palad niya. Pakiramdam niya ay humapa ng kaunti ang kanyang takot. Paakyat na ang Ferris wheel at habang pababa ay parang humihiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Humigpit lalo ang hawak niya sa kamay ni Lee. Narinig niya ang boses nito. "Shout, Jazz! Shout!" Nagduwit sila ni Sam sa pagsigaw, pero pikit na pikit ang kanyang mga mata. Umakyat uli ang Ferris wheel at pababa. Windang uli siya, pero teka, bakit may iba siyang nararamdaman? May dumamping labi sa pisngi niya. Ilang ulit pang umikot at bawat ikot ay may dumadampi na halik sa pisngi niya. Ang loko, ninanakawan siya ng halik habang windang siya takot. Napansin niyang bumagal na ang ikot ng Ferris wheel at pasaglit-saglit na humihinto. Paisa-isa nang bumababa ang mga sakay at nagsasakay ng panibago. Unti-unting nagdilat ng mga mata si Jazz at napatingin siya kay Lee na nakangiting nakatitig sa kanya. Biglang naniningkit ang mga mata niya nang maalala ang ginawa nito. Isang malalim na kurot ang ibinaon niya sa tagiliran nito, dahilan para mabitawan ang kamay niya. Ouch! Napadiin at namilipit si Lee sa sakit at pilit pinipigilan ang kamay ni Jazz na nakabuon pa rin sa kanyang tagiliran. "Sorry, Jazz!" Ouch! Bumaba at tumigil uli ang wheel pagdating sa kanila. Inismira ni Jazz si Lee at nagpatiunan sa pagbaba. Humahabol si Lee habang karga pa nito si Sam. "Jazz! Sorry na!" Dinediretso naman ang dalaga at hindi pinansin ang tawag ni Lee. "Teacher Jazz!" Napahinto si Jazz sa paglalakad nang marinig si Sam. "Teacher Jazz, are you mad?" Nagtatakang tanong ng bata. Ayaw ni Jazz na masira ang kasiyahan ng bata. "No, baby!" Nginitian niya ang bata at matilim ang titig naman kay Lee. "Forgive me na, please!" Nagpapaawa ang itsura ni Lee. Napatitig si Jazz sa mga mata ni Lee at lumakas na naman ang heartbeat niya. Che? "Pasalamat ka, nandito si Sam." Bulong niya at sabay irap sa lalaki. Maagang gumayak si Jazz, papunta siya sa La Betania School. Magpapasa na siya ng application letter at biodata kasama na ang recommendation letter ni Mrs. Beneventura. Paalis na siya nang dumating ang naka-semi-formal attire na si Alfred. "Good morning, Jazz!" Masayang bahati ng binata. "Alfred, good morning too! Nakagayak ka rin ah!" Nakangiting puna niya sa binata. "May job interview ako sa Makati. May lakad ka rin ba?" "Sabay na tayo!" Mungkahi ng binata. "Naku, di tayo pwede magsabay. Office ka, school naman ako. Pero good luck sa'yo ha?" Sagot ni Jazz sa kaibigan. Papadating naman si Lee at nakita niyang may kausap si Jazz. Nakaramdam siya ng panibugho. Bumaba siya ng kotse at pinasadahan ng tingin si Alfred. Magandang lalaki ito, matikas at di hamak na mas bata sa kanya. Tansya niya kasing edad lang ito ni Jazz. Sumeryoso ang mukha niya at lumapit siya sa dalawa. "Hi!" Napatingin si Alfred sa bagong dating.
Nakaramdam siya ng pagka-intimidate. Sa kilos pa lang ay alam niyang nasa mataas na antas na ito ng lipunan. Napansin ni Jazz ang seryosong mukha ni Lee at ngumiti siya dito. Hi! Siya nga pala, Alfred, si Dr. Carpio. Doc, kaibigan ko, si Alfred. Lihim na nalungkot si Alfred sa pagpapakilala sa kanya ni Jazz. Ganon pa man, ngumiti siya at nakipagkamay. Pleased to meet you, Dr. Carpio. Same with you, Alfred. Tinanggap ni Lee ang pakikipagkamay ng binata. Lihim siyang natuwa sa narinig. Pero lalaki siya at nakita niyang nagbago ang facial expression ng binata. Ramdam niya na may gusto rin ito kay Jazz. Mauna na ako, Jazz. Doc, paalam ni Alfred. Pakiramdam niya ay nakakaabala na siya sa dalawa. Good luck uli ha? Pahabol ni Jazz sa papaalis na binata. Bakit? Kinakabahang tanong ni Jazz kay Lee na walang kakurap-kurap na nakatitig sa kanya. Ngumiti si Lee. First love looking at you. I wish I could look at you all day. Uminit ang pisngi na Las. Bakit ka nga pala narito? Di ba may duty ka? Nag-rounds ako ng maaga sa hospital. Dr. J is there as my reliever. Saan nga pala ang punta mo? Nasamahan na kita. Lumapit pa si Lee sa dalaga. Napatitig si Jazz sa mga labi ni Lee. Mga labing umangkin sa kanyang mga labi at sa masiselang bahagi ng kanyang katawan. Pinamulahan siya ng pisngi, sanhi ng kanyang iniisip at nagbaba siya ng tingin. Mag-a-apply. Nakatitig si Lee sa kabuuan ng dalaga. Sa tuwing nalalapit siya dito ay nag-iiba ang Come, ihahatid na kita. Kanyang nararamdaman. Nasasabik siyang mayakap ito. Hinawakan niya ito sa siko at iginiya papasok sa kotse. Sa loob ng sasakyan, panaybugan ng hangin si Lee. Parang may pinipigilang emosyon. Kinuha niya ang isang kamay ng dalaga at pinagsalikop sa kamay niya. Jazz, Hinagkan ang likod ng palad nito habang titig na titig sa mukha ng dalaga. I'm falling for you? Napalunok si Jazz. Tumatagos ang mga titik ni Lee. Pakiramdam niya ay tumutulay ang init ng mga labi nito mula sa kanyang kamay hanggang sa kaduluduluhan ng mga ugat niya. Lee! Taking nasambit niya. Gusto niyang magbaba ng tingin pero parang naglock ang mga titig nila sa isa't isa. Si Lee ang unang bumawi. Kailangan niya magpigil sa nararamdaman ng kanyang katawan. Itinuon ang pansin sa manibala at pinaandar ang sasakyan. Saan tayo? Ibinaling din ng dalaga ang tingin sa labas ng sasakyan. Humugot ng malalim na hininga. La Betania School. Really? Yan ang school ni Sam. Jack, masayang sumulyap si Lee sa dalaga. Matutuwa ayon pag nalaman niya na doon ka magtuturo. Sa isang fast food restaurant kumain ng lunch si Lee at Jazz. Magkasundo talaga kayo ni Sam, no? Pareho kayong mahilig sa fried chicken. Komento ni Lee habang iniabot sa dalaga ang order nito. How's the interview? Tanggap na ako. Magre-report ako after Holy Week for a faculty meeting at malalaman ko kung anong year level ang i-handle ko. Masayang kwento ni Jazz at nagsimula ng kumain. See? I told you. Masaya ako para sa'yo. Masayang komento ni Lee at nagsimula na rin kumain. Kamusta nga pala si Sam? Naalala ni Jazz ang malambing na si Sam. She's fine, but she misses you a lot. Wika ni Lee. Miss ko na rin siya. Pwede ko ba siyang makita? Wika ni Jazz. Sadyang namimiss niya rin ang pagiging sweet at makulit ni Sam. Sure, gusto mong umuwi na tayo after this? Mabilis na sang-ayon ni Lee. Mas gusto niya nga para mas matagal silang magkasama ni Jazz. Sige, excited na sang-ayon ng dalaga. Jasmine! Matigas na salita ng nanay niya. Ngayon pala ang alis nyo? Bakit ngayon pa lang magpapaalam? Galit at nakapamay-awang si Aling Gloria.
Nay, pasensya na po. Wika ni Jazz habang mag-iempake ng damit sa kanyang backpack. Nakalimutan ko talaga. Matagal na akong naka-oo kay Ma'am Jeline. Nakakahiya kung ngayon pa ako tatangi. Sige na, Nay. Pakumbabang pakiusap niya. Dalawang araw ba yan? Dalawang araw ba yan ika mo? Kasama, kasama mo si Doc? May himig babala ang tanong ng ina. Sumabat si Ellen. Nay, malaki na si ate. Marunong na yan sa sarili niya. Magagalit sa akin ang tatay mo. Di ka nagsabi ng maaga. Napapailing ang ina. Sumabat uli si Ellen. Nay, paano magkaka-boyfriend si ate kung ganyan kayo kahigpit? Lalong nagalit ang ina. Umaba ang sermon nito. Hoy, Eleanor, hindi porket malalaki na kayo ay hahayaan ko na kayo basta. Magulang ninyo kami at ayaw namin na may masaktan o mapahamak sa inyo. Nay, magbabait po sila. Katwiran ni Jazz. Hala, sige, basta mag-iingat ka. Paalala ng ina nito. Sa isang sikat na beach sa Batangas ay masayang nakatanaw sini sa dalawang figura na abala sa paggawa ng sandcastle. Kitang-kita niya ang saya ni Sam kapag kasama nito si Jazz. Ramdam niya na mahal ng kanyang anak si Jazz at mahal din ito ng dalaga. Nakatitig siya kay Jazz. Naka one-piece swimsuit ito at shorts. Makinis ang kutis nito at kahit pitik ay perpekto ang hubog ng katawan. I once caressed that body, sabi ng malikot niyang isip. Naramdaman niya ang pag-init ng buo niyang sistema. Aminado siya sa sarili. Gusto niya itong maangking muli pero hindi lang katawan, kundi pati ang pag-ibig ng dalaga. I want your love. Love me back when we make love. Ipinilig niya ang ulo. Pilit iwinaksi ang nakamundong iniisip. Nakita niyang lumapit ang pamangkin niya na si Cairo kina Jazz. Magiliw ang kanyang pamangkin dito. Nababasa niya sa ikinikilos ng binatilyo na may interes ito sa dalaga. Napatimbagang siya. Lihim siyang nanibugho. Kung agwat ng edad ang pag-uusapan ay magkalapit ang edad ng dalaga, samantalang 14 years ang agwat nilang dalawa. Why don't you join them instead of watching from afar? Napalingon si Lee sa nagsalita. Ate Jeline, ikaw pala. Kanina ka pa dyan? Baka matunaw si Jasmine sa katitpitin mo. Patuksong komento ni Jeline. Ngiti lang ang sagot ni Lee. Do you like her? Tumabi sa nakatayong kapatid si Jeline. Yes. Walang alinlangan sagot si Lee. Love pa nga, sabi ng isip niya. Dahil ba sa magkasahawig sila ni Estela kaya gusto mo siya? Wika ni Jeline. Nakatingin din ito kina Jazz. Ate, they are two different person. They have different personality. But they have one thing in common. They're lovable. Parang nangarap na wika ni Lee. Hello! Napalingon ang magkapatid sa nagsalita. Isang ubod sexing babae na naka-two-piece swimsuit. Amalia! Masayang wika ni Jeline at mabilis na bumaba ng cottage. Kailan ka ba sa Pilipinas? Nagbeso-beso ang dalawang babae. A week ago, sagot ng bagong dating na pasulyap-sulyap kay Lee. I heard you are now a full-fledged plastic surgeon. Are you staying for good? Hawak ni Jeline sa magkabilang balikat ng kausap at sinipat ang buong figura ng kaharap. Yes, I'm planning to put up my business here. Excuse me, Jel. Humilaw-alay ito kay Jeline at umakyat sa cottage. Hi, Lee. Oh, Ami, ikaw pala. Walang ekspresyon ng mukha ni Lee. Hahalik sana si Amalia sa pisngi ngunit umiwas si Lee. Natanaw ni Jazz ang kausap na babae ni Lee. Sino kaya yun?
Nakatupis, swimsuit ito at halos kakarampot na lang ang matatakpan. Grabe naman, wala nang itinago. Komento ng isip niya. Nakaramdam siya ng pagkainis nang makita ito na nakahawak sa braso ni Lee. Ibinaling niya ang atensyon kay Sam at nasira yata ang araw niya. Masayang natapos ang kanilang hapunan at walang gustong maligo sa dagat. Nakaisip ng laro si Cassie. Everyone, truth or consequence tayo. Yaya nito sa lahat. Si Sam ang excited na sumagot. Sige, laro tayo. Tara, doon tayo sa buhanginan. Nagpapeo na si Cassie na may dalang empty glass. Nagsunuran ang lahat nito. Okay, let's form a circle. Utos ng dalaga. Nagsiupo sila. Katabi ni Lee si Sam. Katabi naman ni Sam si Jazz. At katabi naman ni Jazz si Cairo. Kasunod naman si Jeline at Cassie. Hi, may I join? Sabay-sabay silang napatingin. Nakatupis swimsuit pa rin si Amalia na iba lang ang kulay. Si Jeline ang sumagot. Amalia, sure, join us. Pumesto ang bagong dating sa tabi ni Lee at Cassie. By the way, before we start, Amalia, meet Jasmine. Jasmine, this is Amalia, a family friend. Pakilala ni Lee sa dalawa. Glad to meet you, Amalia. Nakangiting bati ni Jazz. Nakita ni Jazz kung paano siya hinagod ng mapanuring tingin ng bagong kakilala. Hi! Matabang na bati nito sa kanya. Okay, here are the mechanics for the game. Panimula ni Cassie. 2 questions if truth and only 1 consequence. First spin ay ang sasagot at second spin ay ang magtatanong. Clear? Clear! Sagot ng lahat. Let's start! Pinaikot ni Cassie ang bote. First spin. Jazz! Ikot uli. Cairo! Jazz! Truth or consequence? Tanong ni Cairo. Sandaling nag-isip ang dalaga. Truth! Tumikim si Cairo. Pinagkiskis ang mga palad habang nag-iisip ng tanong. Jazz, anong type mo sa lalaki? Napangiti si Jazz sa tanong. Siyempre, mabait, matulungin, mapagkakatiwalaan, walang bisyo at responsableng tao. Lahat ng binanggit mong qualities ko yon, so pwede ba kitang ligawan? Rangkang wika ng binatilyo. Cairo, puro kakalukuhan. Saway ni Jeline sa anak. Kumunot ang noo ni Lee. Hindi niya gusto ang sinabi ng pamangkin. Natawa si Jazz sa deretsahang tanong ni Cairo. Hindi pa rin pwede kasi bata pa. Sagot niya dito. Bakit hindi? Binata na ako. Nagpo-protestang tanong ng binatilyo. Apps, 2 question only. Saway ni Cassie sa kapatid. Nag-spin ulit siya. Mommy? Second spin? Me? Truth or consequence, Mom? Nangingiting tanong ni Cassie sa ina. I think consequence. Nakangiting sagot ni Jeline. Nag-isip si Cassie. Mom, your consequence is do what you want to do this very moment. Okay, ang gusto kong gawin ay sabay kurot ng pino sa titiliran ni Cairo. Ouch, Mami! Napaigtat si Cairo sa sakit. Bakulit ka kasi! Pairap na sabi ng ina. Napangiti si Cassie. Dinilaan ang may masamang tingin sa kanyang kapatid. Pinaikot uli ni Cassie ang bote. Sam, ikot uli. Tita Ami. Sam, truth or consequence? Nakangiting tanong ni Amalia. Truth, mabilis na sagot ni Sam. Sam, gusto mo bang magkaroon ng bagong mami? Maarting tanong ni Amalia. Mas mabilis ang sagot ng bata. Opo, katulad nino ang gusto mong mami. Todong ngiti si Amalia sa tanong niya. Tumingala si Sam. Hinawakan ang baba. Nag-isip. Lahat nakatingin sa kanya at naghihintay ng kanyang sasabihin.
Ang gusto kong mami ay katulad ni... Tumayo si Sam, pumagitna at sabay turo ng dalawang kamay. Tita Jazz!